tila kinakabahan na po ang kampo nitong mga Duterte, lalong-lalo na itong si Pulong dahil nga po dito sa panibagong kaso na isinampa ni dating Senador Antonio Trillanes Deport laban kay Mans Carpio, kay Paeldon at ganon din dito kay Pulong Duterte. So halina't pakinggan natin mga kababayan ang pangyayari hinggil dito. Dahil matapos po ang pagpapail ng kaso nitong si Trillanes ay umalma naman itong si Pulong Duterte mga kababayan at nagwawala. Nako ha? Pulong ha? Si dating Senador Antonio Trillanes kaugnay ng pagpuslit ng mahigit 6 billion pesos na halaga ng shabu sa bansa noong 2017. Kabilang sa mga gusto niyang panagutin ang ilang miyembro ng pamilya Duterte. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille, sino-sino pa yung mga opisyal na idinadawit dyan sa reklamo ni Senator Trillanes? Ruth, nagtungo nga rito si dating Senador Antonio Trillanes para maghain ng drug smuggling complaint at graft and corruption laban kay Davao 1st District Representative Paulo Pulong Duterte. Kaugnay ito sa 6.4 billion pesos shabu shipment na naipuslit sa bansa galing. Uy, grabe mga kababayan, no? Kita nyo, nagdudugtong-dugtong yung problema. Kita nyo, napapansin ninyo, diba problema ni Basti Duterte, hindi raw nauubos yung droga sa Davao. Oh, no. Ito 6.4 mga kababayan. Diba? Ano, ilan to? Complaint at graft and corruption laban kay Davao 1st District Representative Paulo Pulong Duterte. Kaugnay ito sa 6.4 billion pesos shabu shipment. 6.4 billion shabu shipment. Oh no! Woohoo! Grabe talaga yung Davao, mga kababayan. Ito na yung pinakatahimik na lugar sa Pilipinas. Oh, no. Diba? Pinakamababait daw ang tao. At ito daw, drug-free. Oh, no. Baka free drugs. Oh, no. Diba? Kahit saan ka pumunta, parang nandun ang droga. Ano na? Ano nangyayari sa mga taga Davao? Dapat mapalitan na talaga yung mga Duterte dyan. Na naipuslit sa bansa galing China noong 2017. Bukod kay Pulong, dawit din sa reklamo ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mans Carpio at 8 iba pa. Hoy, kasama din pala si Mans Carpio. Oh no! Nako Mans Carpio, kasama ka rin pala dito. Kala ko tahimik ka. Yun pala, may sungay ka rin. Oh no! Nako, nahawaan ka na ba ng mga Duterte? Yari ka? Ha? Nako ha? Kanyang complaint. Ma'am Emerita Takahashi, Joseph Bangug, shoutout po. Macaroons, oy, mga kababayan, thank you so much po. As of this moment, we reached 20,000 subscriber po dito sa ating YouTube. Congratulations po sa ating lahat at maraming salamat po sa inyo mga kababayan ha. Sa walang sawang pagsuporta at pananatili na pagsuporta rin po sa Pangulo natin at sa ating administrasyon. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan. We are not been here or we are not gonna reach this 20K subscriber without you guys. Kayo po ang talagang puso at kayo talaga ang nagpapatakbo nitong channel po natin. Ako po ay nagbibigay lamang at tagapaghatid ng balita. Thank you so much once again. Bye-bye. Bye-bye daw. Bye-bye no? Affidavit, pinagbasehan ni Trillanes ang mga documentary evidence na nakalap mula sa investigasyon ng Senado sa multi-billion peso drug shipment. Nag-ugat ang investigasyon matapos madiskubre na may 600 kilo ng shabu galing China ang pinalusot sa Bureau of Customs. Idinaan pa raw ito sa express lane ng Customs. Giti Trillanes, nagsilbing facilitator, sina Pulong, Carpio at dating Bureau of Customs Commissioner Nicanor Paeldon para makapasok ang shabu shipment sa bansa. Dagdag pa ng dating Grabe no, kasama rin si Paeldon mga kababayan. Oh, no. So hindi na ako magtataka talaga kaya itong si Paeldon tutang-tuta ni Digong. Nakita pa natin nung panahon mga ka-GP na kasama nito si Alice Guo sa bahay ni Digong. Diba? Nako, matindi talaga itong mga pasabog ni Trillanes. At talaga namang masyado nang nagugulumihanan na talagang hindi na mapakali. Etong mga
kampo ng mga Duterte. Helen Duneza, hello new subscriber. Thank you so much for subbing this channel. Mga kababayan, Jojo Medina, silent listener, TV support. At PBBM, all vlogger of PBBM. Salamat po sa inyo mga kababayan. Nako, eto na nga. Grabe po talaga tong mga pasabog ni Trillanes. Talagang sunod-sunod, no mga kababayan. Mula kay Digong, kay Bongo, tapos sa mga vloggers, dito naman ngayon kay Pulong. Dahil kasi nung mga panahon na ni Duterte, talagang walang nangyayari po dun sa mga kaso na isinasampa at pinaiimbestigahan ni Trillanes, 'di ba? Nagbuka pang ang tanga si Trillanes noon. So ngayon ang pagkakataon talaga mga kababayan. Ako talagang gusto ko na mawala sa Davao at mawala na rin sana sa mundo ay. Mawala na rin sana sa politika itong mga Duterte, mga ka-GP. Senador, malinaw na sa laki ng kontrabando ay mayroong gumamit ng impluwensya para maipasok sa bansa ang mga shabu. Kasama sa sinampahan ng reklamo. Ito gusto ko mga kababayan. Wait lang. Ay nako. Sabi ni Nostalgic Beats and Rhythms. Trixie Angeles was the lawyer for Paildon of that case. Oh no! Alam mo, sa totoo lang may naulinigan ako mga kababayan. Sasabihin ko ba to sa inyo? Sasabihin ko ba? Hindi, parang personal to. Hayaan muna natin na iba yung magbukas ng kwento na ito bago natin sabihin. Ayokong sa akin magsimula. Pero bibigyan ko lang kayo ng hint between Trixie Angeles and Nicanor Paildon. Oh no! Ha? Basta kayo na bahala mga kababayan. Bukod sa lawyer. Oh no! Kayo na ang bahala mag-isip dyan kung ano yan. Pero yan ay naulinigan ko. Pero pag kinumpirma ito sa akin, ibubulalas ko sa inyo yan. Dahil ito matindi to mga kababayan. Hindi ito basta-basta. Kaya siguro sila ang mga nag-uutuan. Oh no! Hindi po pwede mga Ma'am Sandra Valdez. Siyempre, masa cyber libel tayo dyan. Di ba? Kung hindi ito makumpirma, ako ang mayayari. Pero, kung gusto ninyo, ibubulong ko sa inyo, PM nyo ko. Oh no! PM nyo ako, bubulong ko sa inyo. Tungkol dito kay ano. Oh no! Ano yun? Sabi ni Macaroons, nagjugjugan sila. Wala akong alam dyan ha. Hindi ako nagsabi niyan mga kababayan. Hindi ko alam yan. Ano yan? Totoo ba yan, Macaroons? Rosala Tahino, Carolina de la Cruz, shoutout po. Totoo ba yun, mga karuns? Basta, bahala kayo dyan. Kung ano man yan, wala akong sinasabi, ha? Mga kababayan. Basta ang alam ko lang, tumatayong attorney kay Paildon ay si Trixie Angeles. Oh, no! Diba? Yun lang. Ma'am Susan Panit, congratulations. Salamat po, Ma'am Susan. Ito na. Sa bansa ang mga shabu. Kasama sa sinampahan ng reklamo si Paildon at Charlie Tan na umano'y business partner ni Michael Yang. Noong 2018, inabswelto ng ombudsman sina Duterte at Carpio dahil sa kakulangan ng basihan. Ibinasura naman ng DOJ ang graft at administrative charges kay Paildon noong 2017. Ruth, iginiit ni Trillanes, ngayon niya lang napagdesisyonan na maghain ng reklamo laban sa mga Duterte dahil hindi na umano ito mapapakialaman. Wala na rin daw silang impluwensya sa hudikatura, hindi Tama. Gaya noong nasa pwesto pa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Katunayan, may mga iba pang reklamo na nakatakdang ihain si Trillanes laban sa mga Duterte sa mga susunod na linggo. Hindi pa pala natatapos doon ang mga reklamo ni dating Senador Antonio Trillanes. Yari talaga itong mga kababayan. Mukhang inipon talaga ni Trillanes ang lahat ng kanyang mga alas. Para nga pinabinggo lang ng pinabinggo itong mga Duterte. Diba ngayon ang pagkakataon na wala na talaga silang impluwensya sa hudikatura na sinasabi or sa justice natin mga kababayan. Dati kasi si Minandro Guevara, 'di ba? Dating DOJ secretary, tapos sa saan pa ba dyan? Sa Supreme Court o kung saan puro appointee ni Digo. Oh no! Diba? Sabi ni Clyde Avila, si Paildon at Trillanes magkaibigan yan dati pero hindi siya pinalampas ni Trillanes. Oh no! Mga kababayan, ako naman kung kay Paildon at kay Trillanes ako.
nakita naman natin kung gaano katapang talaga si Trillanes. Si Paeldon, mga kababayan, nung panahon niya, ang daming mga pangyayari dyan sa Bureau of Custom na mga talagang mga kontrabando, mga balita, di ba? Nung panahon niya. Sobrang dami. Shoutout po Romel at Benito Santos Jr. at kay Lance Maris. At syempre mga kababayan, hindi po natatapos diyan dahil ito nga pong si Pulong Duterte ay nagbanta po mga kababayan, umaalma, 'di ba? Umaalma po dito kay Trillanes. Ano po ang kanyang sinabi? Ito po, basahin na lang natin mga ka-GP. Huwag na kayong mainip at konti na lang to. So ito po sinabi ni ito po uy, bakit si Roque pa rin? Ito talaga si Roque oh. Ito po sinabi ni Pulong Duterte. I welcome Antonio Trillanes plan to file a drug smuggling case against me. This is a welcome development. Mas maganda ito dahil sa korte ng Pilipinas ang pagdinig at hindi sa korte ng Facebook at utak ng isang trililing na sundalong kanin. Yari! Oy, kung makapagsalita naman itong si Pulong, sundalong kanin? Halak ka! Naku mga kababayan kumpara naman sa iyo, ito nakapag-training to ng maayos, sundalo to. Yari! 'Di ba? Naging senador at ang dami pong batas na ipinasa. Kumpara naman sa iyo na laging absent, nakakahiya naman sa inyong magtatay, na lagi lang nanonood ng TV at laging absent. Halak ka! 'Di ba? Yari ka! Grabe mga kababayan, si Pulong umiiyak. Oh no! Nagmamaktol. 'Di ba? Nagmamaktol. This move will allow us to address these accusations through the proper legal channels, ensuring that the truth will prevail. Aba, may manalalaman pang the truth will prevail. 'Di ba? Halak ka! Nako. I have always maintained my innocence. Oh no! Innocence? Samantalang nung pinapatingin yung iyong tattoo dyan sa Senado, ayaw mo? Halak ka! Di ba? Kung tutuusin, pwede mong i-debunk doon si Trillanes. Pag pinakita mo yan at pina-scan mo, di ba? Ang dali-dali mong i-debunk. Pahiyain mo si Trillanes pero hindi mo ginawa. Halak ka! Inosente ba yon? Nasa na yung 51 billion namin? Oh no! Diba, nasa na yung 51 billion na ibinigay sa'yo? And I am confident that the judicial process will clear my name. It is important to rely on our legal institution rather than resorting to trial by publicity or baseless allegations. Oh no! Ito naman pala Pulong, bakit pag ikaw ang tinatanong, sabi mo, it is important to rely on our legal institution rather than resorting to trial by publicity. Oh no! Bakit bakit yung kaso ni sino to mga kababayan, yung pastor na pulpol? Oh no! Etong si Kibuloy. Bakit dito sinasabi mo important na mag-rely sa legal institution? Bakit yung kay Kibuloy ang sinasabi ninyo ito ay kumbaga masyadong yung ginagawa ay pagmamalabis? No! Diba? Bakit siya ngayon pinupunta o bakit siya kinakasuhan? Diba? Bakit siya ay pinagre-report o bakit siya pinaghahanap ngayon? Oh no! Diba legal institution yon? Batas yon na nagpapahanap sa kanya? Ano ba to? Kong Paulo? Oh no! Ginagago nyo kami? Pagkatapos yung magsalita doon sa isang bagay na kayo ay against, ngayon sasabihin nyo legal institution itong korte natin. Oh no! Iyakin talaga. Diba? Ano daw? Sabi ni Iris Casino, hindi po ako naiinip. Saan po? Mama Iris Casino. At Yuki Sawaki, iyakin naman yung Duterte family. Sabi pa rito,
Please bear in mind that this is the similar case that Mr. Trillanes has made a fool out of himself when he presented his alleged evidence against me. As a mercenary, I am not surprised who Mr. Trillanes has once again fooled to fund this desperate attempt to peddle this baseless story to the Filipino people. Yari ka! So nagbibintang mga kababayan na meron daw nagpopondo dito kay Trillanes para ulitin lamang ang mga inaakusa sa kanya nung nasa Senado. Oh no! Eh alam naman natin nung panahon na yon, panahon ng tatay niya, lahat tayo, pati tayo mismo, bulag nung panahon na yun di ba? Tingin natin kay Trillanes, Kengkoy, tingin natin doon, Unggoy. Di ba? Ang totoong Unggoy pala, yung mga Duterte. Oh no! Oh. Nako pulong tingin ko may kalalagyan ka rito. Sa dami ng ebidensya na ilalabas dito at hindi mo na ngayon maitatago yang sinasabi mo na tattoo mo dahil yan sigurado maka-crackdown yan. 'Di ba? Mai-scan na yan ngayon, hindi katulad dati na pwede kang tumanggi. Oh no! Siyempre si Trillanes mga kababayan, gagawa yan ng paraan at sasabihin niya, itong tattoo nito ay talagang ito ay member ng triad. Oh no! 'Di ba? Shoutout po at thank you so much Mama Lance Maris sa pag-share po ng blessing. Ma'am Lorelai Designer, shoutout po. At Romela Vestido, shoutout. Honesto Pantalia, shoutout din po sa inyo. So eto na nga, syempre pagdating po dyan sa korte, dahil ito, hindi na dito uso yung patibayan o sabihin natin padrino-padrini dahil nung nasa korte o nasa Senado, mga kababayan, halos lahat ng mga senador doon takot kay Digong Oh no! 'Di ba? Kakampi nila halos lahat ng mga nandun. Ngayon hindi mo na pwedeng sabihin ng judge. 'Di ba? Hindi mo na pwede pag sinabi ng judge, o sige, hiniling ni Mr. Trillanes na maghubad ka. Tingnan natin yung yung tattoo mo, iscan natin. Ayan, malalaman na mga kababayan kung itong mga ito ay talagang member na. Nado na pwede mong tanggihan. Oh. Tingnan natin kung ano mga susunod na mangyayari dito Ay, sorry naman, lalaki pala. Lance Maris kasi. Oh no! 'Di ba? Lance Maris. Lalaki ako. Thank you so much sa iyo Lance Maris. Nakwento ni Duterte na galing Leyte sila, nakwento niya na umalis sila dala ng buong pamilya. Bakit kaya sila umalis doon sa Leyte at nanirahan dyan sa Leyte? Yari ka! Ang tatay niya ata sa Leyte, mga kababayan. Oh no! Emma Ordonez, pag pina-remove niya yung tattoo na yan o kaya pina-makeover niya, yan na ay questionable. 'Di ba? Malaking question na yan. Sigurado mga kababayan, pero ako, naniniwala ako na the root of everything manggagaling po sa tattoo ni Pulong. Pag ito napa-scan, lalabas na ang lahat. 'Di ba? Okay, si Lance tapos si Maris siguro to. Name nila ni Mrs. Salamat Alan Maris. Sabi ni Ma'am Lorelai Decider, condolence to the Turtles clan. Goodbye world. Makukulong na kayo. God's will. Amen. Sabi ni RF Mini Sounds, Pujang Yang. Oh no! Galing yan sa Pujang ina niya, 'di ba? No! Rolando at Marisa. Ayun, salamat po. Okay mga kababayan, hanggang dito na lamang po ang ating live streaming at magkita-kita po tayo sa mga susunod. Let's see kung makakapag-live pa tayo mamaya, no? Medyo, alam nyo na, 'di ba? Talagang medyo minimal lang ang ginagawa nating live ngayon dahil kung napapansin nyo, hindi tayo masyadong nagtatawa. Masakit pa rin yung lalamunan natin. Pero anyway, congratulations po ulit sa ating lahat mga kababayan at salamat sa walang sawang suporta at pagmamahal nyo po sa akin at sa channel na ito at syempre sa Pangulo at sa bansa natin. Thank you so much for everyone. I love you all. Bye-bye.